Okay, magandang araw mga bata! Magandang araw po, teacher! Ngayon, bilang panimula ng ating klase, inaanyahan po ang lahat na magsitayo at manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito na inyong binigay po po sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Sa ngalan ni Hesus, Amen. Magandang araw mga bata! Magandang araw po, teacher! Oh, salamat sa Diyos dahil maganda ang ating araw na ito. Ngayon ay babatiin natin ang bawat isa sa pamamagitan ng isang masayang kanta. Mauna lamang siguro, pagkatapos ay kayo naman. Dapat makinig kayo sa tono, ha? Okay. Pagbati. Kamusta, kamusta, kamusta? Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang gabi po. Halina at umawi. Magagalang na pagbati. Umaga, gabi, tanghali. La-la-la-la-la-la. Kayo naman mga bata. In 1, 2, 3, go. Kamusta, kamusta, kamusta? Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang gabi po. Halina at umawi. Magagalang na pagbati. Umaga, gabi, tanghali. La 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 la. Mga bata, magsiupo muna tayong lahat. Ngayon, susuriin natin kung sino ba ang lumiban sa klase. Harap sa kanan, harap sa kaliwa, harap sa likod. May lumiban ba? Wala po, teacher! Pero sisiguraduhin niyo ni teacher, suriin natin. Kapag tinawag kayong pangalan, itaas lamang iyong kanang kamay at sabihin, narito po, teacher! Kimberly Rodinas! Narito po, teacher! Justin Tababa! Narito po, teacher! Magaling dahil sa araw na ito, walang lumiban sa klase. Bigyan ng 3 bagsak ang bawat isa. Ngayon mga bata, may ibabahagi ako sa inyo ang 3Ps na batang Pilipino sa klase. Ito ang ating maging pamantayan upang mas maging masaya, maayos ang ating klase sa araw na ito. Ang unang P ay basahin lahat. Paggalang. Okay mga bata, importante ito. Dapat ay galangin natin ang ating mga guro at ang ating mga kaklase at makinig kapag habang may nagsasalita. Pangalawang P naman ay pakikilaho. Mga bata, importante na dapat huwag tayong matakot na magbahagi o magtanong sa ating mga sagot. Pangatlong P naman ay pagiging aktibo. Sa mga bata, may gagawin tayong mga aktibidad mamaya o ating mga talakayan. So dapat huwag magsayang ng oras at gawin natin kung ano ang ating mga kaya. Naiintindihan lang ba mga bata? Opo, teacher! Ano nga ba ang 3 P na batang Pilipino sa klase mga bata? Paggalang, pakikilaho, pagiging aktibo! Tama, inaasahan ko ito sa inyo mga bata. Mga bata, tumingin kayo sa pisara. Ano-ano ang inyong nakikita? Teacher, may 5 pong tao, pati mga pangkat. Tama, ito ay 5 mamayang Pilipino. Ngayon mga bata, gusto niyo bang marinig ang kanilang kwento? Opo, teacher! Sige, kwentuhan ko kayo. Ito ay tulong-tulong tayo para sa bayan. Nakikita natin ang 5 mamayang Pilipino. Sila ay gusto nilang makatulong upang mapaunlad ang bansa. Pero may mga pangangailangan na sila para makatulong sila. Unang-una ay si Ana. Si Ana ay isang volunteer ng tree planting. Sa tingin niyo mga bata, ano kaya ang ginagawa nila? Teacher, nagtatanim po! Nagtatanim si Ana. Ano ba ang kailangan ni Ana upang makapagtanim siya? Punla po ng puno, teacher! Tama, kailangan niya ng punla ng mga puno. Pangalawa naman ay si Binibining Clay, mga bata. Si Binibining Clay ay may talento sa pagtuturo. Mga bata, ano kaya ang ginagawa ni Binibining Clay? Nagtuturo po ng mga bata, teacher! Tama, siya ay nagtuturo ng mga bata. Nakita natin na ang kanyang silid-aralan ay walang mga gamit. Upang mas maging maayos ang kanyang pagtuturo,
binibining Clyde. Gagamitan ko sa pagtulong katulad ng lapis, libro, at chalkboard. Tama, kailangan niya iyon upang mas makaturo siya sa kanyang mga estudyante. Pangatlo naman, siya ay si Roy. Si Roy ay nakita niya ang mga basura na nakakalat sa paligid sa kanilang bakuran at gusto niyang maglinis. Ano kaya ang kailangan ni Roy upang siya ay makapaglinis? Teacher, walis po, dustpan, pati trash bin. Tama, kailangan ni Roy ng walis, daspan, mga kagamitan sa paglilinis. Pang-apat naman, siya ay si Ginoong Reyes. Okay, siya ay si Ginoong Reyes. Siya ay isang empleyado, mga bata. Mga bata, gusto niya makatulong sa proyekto ng gobyerno. At kinakailangan niya magbayad ng buwis or tax. Ano ba ang kailangan niya upang makapagbayad ng buwis? Pera, teacher. Tama, pera ang kanyang kailangan. At panguli naman, siya si Aling Rosa. Si Aling Rosa gusto niyang suportahan ang produktong gawang Pilipino, mga bata. Ano ba ang kailangan gawin niya? Kailangan niya pong bilhin ang mga lokal na produkto. Tama, kailangan niyang bilhin ang mga lokal na mga produkto. So ngayon nalaman na natin ang kanilang kwento, mga bata. Ngayon, mga bata, itong 5 mamayan na ito ay kumakatawan sa 5 pangkat na 5 pangkat. Ngayon, hahatiin ko ng 5 pangkat ang klase. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, at pangkat 5. Ang pangkat 1 ay si Ana, pangkat 2 ay si Binibining Clyde, pangkat 3 ay si Roy, pangkat 4 ay si Ginoong Reyes, ang pangkat 5 naman ay si Aling Rosa. Ngayon, mga bata, tutulungan natin sila sa kanilang pangangailangan upang makatulong sa bansa. Tutulungan natin sila. Sa pamamagitan ng iyong pakikilahok sa klase, ay magkakaroon kayo ng puntos at makakatulong kayo upang tubusan ang kanilang mga pangangailangan. Mga bata, handa na ba kayo, mga bata? Opo, teacher. Magaling! Ngayon, mga bata, dapat, mga bata, makilahok sa klase at maging aktibo tayo upang matulungan natin ang 5 mamamayan. Ngayon, magbalik-aral muna tayo, mga bata. Ano nga ba ang tinalakay natin kahapon? Ang tinalakay po natin kahapon, teacher, ay tungkol sa kahalagahan ng pagtakilik sa mga lokal na produkto ng bansa. Tama, mga bata. Bakit ba mahalaga na tangkilikin natin ang produkto sa bansa? Dahil po nakakatulong ito sa kabuhayan ng ating kapwang Pilipino. Tama, nakakatulong ito sa ating kabayang mga Pilipino or mga negosyante. Ngayon, mga bata, bilang panimula ng ating klase, may inihanda akong video para sa ating lahat. Mga bata, dapat ay makinig kayong mabuti sa inihandang video ni teacher. Isa itong kwento dahil mamaya may katanungan si guro. Sandali lamang, mga bata. Liza, ang responsableng Pilipino. Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang dalagang nagngangalang Liza. Mahal niya ang kanyang bayan at palaging iniisip kung paano siya makakatulong. Araw-araw, gumagawa siya ng mga hakbang para ipakita ang kanyang pagmamahal sa bansa tulad ng pag-aalaga sa kapaligiran at likas na yaman. Isang araw, nakita niya ang mga basura nagkalat sa tabing ilog. Pinulot niya ito at itinapon sa tamang basurahan. Sumusunod din siya sa batas
ginagalang niya ang mga alitungan sa kanilang barangay at hindi siya pumapayag na maging bahagi ng anumang maling gawain. Bukod dito, sinusuportahan niya ang mga lokal na produkto at bumuboto ng mga tapat at mahusay na pinuno tuwing halalan. Ginagamit din ni Liza ang kanyang talento para sa kaunlaran ng sarili at ng bansa. Siya ay masipag mag-aral at laging handang tumulong sa mga gawain sa komunidad. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento inihanda ni Guro? Opo, teacher. Ngayon, sino nakakaalala sa ating kwento? Ano-ano ba ang ginawa ni Lisa ano ba ang ginagawa ni Lisa na nagpapakita ng pagmamahal sa bansa? Teacher, pinulot po niya ang mga basura sa tabing ilog at itinapon niya po sa tamang basurahan. Tama, mga bata. Tama ang inyong mga sagot. Ang kwento ni Lisa ay isang halimbawang responsableng mamayang Pilipino. Si Lisa ay isang inspirasyon. Siya ay isang kabataang may malasakit sa bayan. Sa kanilang bayan, nakita niya ang problema ng mga basura sa kanyang paligid. Bakit ba mahalaga bata na pulutin natin ang mga basura na akalat sa paligid? Teacher, upang hindi po tayo magkasakit. Tama, upang hindi tayo magkasakit. At sa kabila naman ay sinusunod ni Lisa ang mga batas sa kanilang bayan. Bakit ba kailangan na sumunod tayo sa mga batas? Para po, teacher, malinaw po at Para po, teacher, may kapayapaan sa ating bansa. Dahil kung tayo ay hindi sumusunod, mas maging magulo ang ating bansa. Ngayon mga bata, susunod naman ay kapag bumibili si Lisa ng produkto, ay pinipili niya ang produktong Pilipino mga bata. Bakit ba kailangan natin suportaan ang gawang produktong Pilipino? teacher, para po tumaas ang ating ekonomiya. Tama, para tumaas ang ating ekonomiya at higit sa lahat, makakatulong tayo sa mga negosyante. At naman sa kabilang dako naman ay bumuboto si Lisa sa tapat na leader na may pagmalasakit sa bayan. Mga bata, bakit ba natin mahalaga na mas maingat tayo sa pagpili ng leader? Dahil po sila po ang magiging pangulo at sila po ang maglilid sa ating bansa. Tama mga bata, sisiguraduhin natin na ang pipiliin natin na leader kapag kayo ay pwede nang pumoto, siguraduhin nyo talaga na ang ating pinipiling leader ay tapat ay manasakit sa bayan. At si Lisa naman ay ginagamit niya ang talento, di ba? Opo, At teacher. naging masipag siya na mag-aral. Mga bata, dapat ba natin tularan si Lisa? Opo. Bakit na mga bata? Bakit pa kailangan din tularan si Lisa? Teacher, kasi po tumutulong siya maglinis sa kapaligiran at ginagamit po niya ang kanyang boto at ang kanyang talento. Tama, dapat natin tularan si Lisa, mga bata. No, ang kwento na ito ay ibig sabihin ay hindi naman na may mataas tayong na posisyon para makatulong tayo. Kahit ikaw isang simpleng bata lamang, pwede kang makatulong sa inyong bayan, mga bata. Mga bata, gusto niyo ba itong gawin? Opo, teacher. Dapat gawin natin ito kahit sa ating barangay, mga bata. Ngayon mga bata, natutunan na natin kung paano tayo makikiisa. No? Natutunan natin sa kwento ni Lisa kung paano ang pagiging responsable na mamamayang Pilipino. Ngayon mga bata, ay magtatalakay na tayo mga bata. Tatalakayin natin ang pakibasa mga bata. Aktibong pakikilahok ng mamayan sa mga programa ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa. Ngayon mga bata, ano ba ang ibig sabihin ng pakikilahok? Teacher, pagsali po o pagtulong sa mga proyekto ng pamahalaan para sa ikakabuti ng karamihan. Tama, ito ay pagsali ng mga proyekto o mga iba't ibang gawain tungo sa pag-unlad ng ating bansa. Ngayon mga bata, may anim na konkreto na ating magagawa
upang mapakita, makatulong tayo sa pag-unlad ng ating bansa or pagiging responsableng mamamayan. Ngayon mga bata, may ipapakita ako sa inyo na larawan. Mga bata, ano ba ang nakikita nyo? Sundalo po! Sundalo po, sundalo mga Po. bata. Okay, sundalo, tama, sundalo. Ano ba ang pinapakita ng larawan? Teacher, pagmamahal po sa bansa. Tama, pagmamahal sa bansa dahil, sabi nga nila, kapag mahal mo, ipaglalaban mo mga bata. So, ang unang konkreto ay, basahin. Mahalin natin ang ating bansa. Mga bata, katulad ng isang sundalo, ay pinaglaban niya ang bansa. Ibig sabihin ay minahal niya ang kanyang mga bansa. Ano-ano ba? Okay mga bata, bibigay ako ng mga halimbawa na nagpapakita na mahal natin ang bansa. Una ay, dapat mga bata ay gumalang tayo sa ating watawat ng Pilipinas. So dapat ay magsali tayo sa flag ceremony sa ating eskwela. Sumasali ba kayo ng flag ceremony sa atin, eskwelahan? Opo, teacher. Magaling dahil sumasali kayo. Pangalawa naman ay huwag magtapon ng basura. Panalitihin natin na ating teritoryo ay malinis. Pangtatlo naman, ano bang ginawa niya? Anong ginawa? Teacher, tumulong po sa mga Tama, tao. tumulong sa kung mahal natin ang bansa, ay mahalin din natin ang mga taong nakatira or mga mamayang Pilipino. Kapag ay may nasalanta ng mga bagyo or may kailangan na dapat tulungan, ay tulungan natin. Sila naiintindihan lang ba mga bata? Opo, teacher. Tama, mga bata. Ang pangkalawa naman, maaari niyo bang ibahagi sa akin kung ano? Ay, hindi pa mga bata. Di ba mga bata, nalaman natin na mahalin natin ang ating bansa. Mga bata, maaari niyo bang ibahagi sa akin ang iyong sariling karanasan na nagpapakita ng pagmamahal sa bansa? Teacher, kapag may flag ceremony po, teacher, sumasali po ako at tumutulong po ako sa mga tao. Wow, ang galing-galing naman. Ang babait naman ng aking mga estudyante. Tama. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa bansa sa simple pag-attend ng ceremony, sa simple pagtulong sa mga gawain. Ngayon mga bata, ibahagi niyo nga sa akin kung ano ang nakikita niyo sa larawan. Teacher, may tumatawid po ng mga bata at isang traffic enforcer. Tama. Ano kaya ang pinapakita nito? Teacher, yung traffic enforcer po, pinapastop niya po yung mga sasakyan para makatawid ang mga bata. Ano pa mga bata? Ano ang pinapakita niya dito? Ang mga bata ay sila ay sumusunod sa batas trapiko. Mga bata, nakikita nyo? Sumusunod sila sa batas trapiko. Hindi sila basta-bastang tumatawid sa daanan. Pakalawang bilang isang responsableng mamayan ay basahin, suportahan ang pamahalaan at sundin ang batas. Mga bata, ang batas ay ginagawa para sundin natin ito, para iwasan ang kaguluhan at may katahimikan sa ating bansa. Mga bata, ito ang halimbawa ng bilang pagsuporta at pagsunod ng batas. Una ay, anong ginawa niya mga bata? Teacher, nagnakaw po. Tama, nagnakaw. Ibig sabihin na huwag tayong magnakaw. Pangalawa naman ay, anong ginawa nila? Teacher, nag-drive po sila kahit minor de edad. Nag-drive sila kahit learning. Anong nakikita nyo? Ano ang kanilang sinuot mga bata? Teacher, helmet po. Tama, helmet mga bata. Sila ay sumusunod sa batas na pag nag-drive sila o nag-drive sila ay sumuot ng helmet. Pangatlo naman ay ito ang nagpapakita ng suporta sa pamahalaan. Pag may election, dapat tayo ay magboto. So mga bata, ibahagi nyo nga sa akin kung ano ang inyong sariling karanasan na nagpapakita ng pagsuporta sa pamahalaan at pagsunod ng batas. Teacher, hindi po ako nagnanakaw. Ano pa?
Teacher, gumagamit pa ako ng helmet kapag nagda-drive. Tama mga bata, mabuti yan dahil ginawa nyo. Okay, pang-tatlong larawan na isi mag-ibahagi sa akin kung ano yung nakikita. Teacher, nagtatanim po ang dalawang babae. Ano ba ang pinapakita ng larawan? Nag-tree planting po. Nag-tree planting. Tama. So dito ay nakikita natin inaalagaan nila ang kalikasan. So ang pangatlo mga bata ay basahin. Alagaan ang kalikasan. Tama, alagaan natin ang yamang kalikasan dahil ito ay nagbibigay sa atin ng buhay, ito nagbibigay sa atin ng pagkain, so dapat ay alagaan natin ito dahil kung hindi natin maalagaan ang kalikasan, tayo lamang na tao ang maaapektuhan nito mga bata. Ito ang mga bagay na dapat or mga halimbawa na nailalagaan natin ang kalikasan. Una ay gumamit ng eco bag. Pangatlo naman ay magtanim tayo ng puno. At pangtatlo naman ay ano man? Mga bata, ano nakita niyo sa larawan? Hindi tayo magsayang ng kuryente sa bahay. Yan ay nagpapakita na ilalagaan natin ang kalikasan. Magbigay kayo ng halimbawa pa na ilalagaan natin ang kalikasan. Teacher, nagdadala po ako ng eco bag at hindi po paggamit ng plastic. Totoo yan. Ano pa? Nagtatanim po ako ng puno. Tama, nagtatanim ka ng mga puno. Tama yan mga bata. Dapat ay alagaan natin ito at panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Pang-apat naman, ano kaya ang inyong nakikita mga bata? Teacher, nagbibigay po ng pera. Nagbibigay ba ng pera mga bata? Ano pa? Teacher, meron po nagrarally. Rally? Saan ba dito nag-rally mga bata? Okay, ito ay isang bata. Pinulot niya ang pera. Isinauli niya ito sa may ari, mga bata. Ito ay nagpapahayag na siya ay tapat, hindi siya dadaya. Ang pang-apat naman na responsabling mamayan ay basahin. Labanan ang katiwalian at korupsyon. Korupsyon, mga bata. Ano ba ang pagiging kurap mga bata? Teacher, ito po yung mga perang hindi po binibigay sa mga taong dapat ibigay. Sila ay nagnanakaw na hindi naman sa kanila at hindi yan mabuti. Bilang isang responsableng Pilipino, dapat labanan natin. Sa anong pamamagitan na nilalabanan natin? Okay, may ibibigay ako sa inyong halimbawa. Una, ay bumoto sa tapat na leader. Diba? Kanina, katulad ni Lisa, bumoto siya sa tapat na leader at yung may nakikita niya na may malasakit sa bayan. Pangalawang halimbawa naman ay anong ginawa dito? Huwag po mangopya sa Tama! klase. Huwag mangopya sa klase. Hindi ba kayo nangongopya kapag tayo ay may pagtataya? Hindi po, teacher. Tama! Ito naman ay Pagiging honest. Pagiging honest or pagiging tapat. Ito yung simpleng mga bagay na dapat na nilalaban natin ang katiwalian at korupsyon. Mga bata, pag kayo ay pwede nang buboto kayo dapat sa isang pinuno o isang leader na tapat sa bayan. Naiintindihan lang ba ang mga bata? Opo, Na teacher. ibahagi nyo nga sa akin sa inyong sariling karanasan na nilabanan nyo ang katiwalian at korupsyon? Teacher, hindi po ako mag-ngopya sa aking kaklase, pati boboto po ako. Kapag ako po ay 18 na, boboto po ako sa tapat at magandang leader. Tama mga bata, totoo yan ha, inaasahan ko yan sa inyo. Pangalimang larawan, ano yung nakikita? Teacher, kumakanta po sa entablado. Ano pa? May party po, teacher. May party, ano pa? Anong ginawa niya? Nag-painting po, nagsayaw at nagkanta. Tama mga bata, ito ay nagpapakita ng iba't ibang talento mga bata. So ipangkalima ay linangin ang sariling kakayan. Basahin nga.
linangin ang sariling kakayahan. Mga bata, ano ba ang inyong mga talento? Teacher, pagsayaw po. Wow, ang galing naman. Sumasayaw ang aking mga estudyante. Ngayon mga bata, ito ang mga halimbawa na nilinang natin ang ating sariling kakayahan. Siya ay may talento sa pagtuturo. Tinuturuan niya ang mga bata hindi marunong magbasa. At kilala niyo ba siya? Opo, teacher. Siya ay si... Carlos Yulo. Ano ang ginawa ni Carlos Yulos? Siya po ay gymnastic. Siya po ay isang gymnastic. Si Carlos Yulo ay nanalo siya ng world class competition at nakakuha siya ng gold na medalya. Sa pamamagitan dito ay naging mas sikat ang ating bansa at mas naging proud tayo na maging Pilipino, mga bata. Ngayon, mga bata, magbigay nga kayo ng sariling karanasan na nilinang niyo ang iyong mga talento. Teacher, araw-araw po ako mag-practice ng pagsasayaw upang lalo akong gumaling. Tama, totoo yan. So, dapat linangin natin para mas mapaunlad ang ating bansa at mapakita natin ang ating kakayahan. Okay, naiintindihan lang ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon, pumunta naman tayo sa pang-anim. Ay, Pam. Hey, mga bata, ano ba ang inyong nakikita sa larawan? Teacher, yung mga bata po, teacher, naglilinis sa bahay. Tama, yung mga bata ay naglilinis sa Ano kaya ang pinapakita nila dito? Pinapakita po na pagiging aktibo, pati produktibo. Tama, pagiging aktibo at produktibo. So, ang susunod naman ay... Wait lang mga bata ha. Dahil nagkamali si guro. Ito nga pala, yung pang-anim. So, nakikita natin yung mga batang nalilinis. So, ang pang-anim ay maging Produktibo. produktibo. Maging produktibo tayo at dapat huwag tayong magsayang ng oras. Mga bata, hindi lang tayo palaging nagtutulog, walang ginagawa sa bahay. Dapat maging produktibo tayo. Ito ang mga halimbawa upang maging tayong isang produktibo na bata. Una, ano yung nakikita nyo? Teacher, ano po ang kanyang... May orasan. So, ibig sabihin ay may time management tayo mga bata. Kung dapat, umaga tayo gumising at gawin ang mga bagay na dapat nating gawin sa tamang oras. Pangalawa naman, ano man ito mga bata? Sa eskwelahan, anong ginawa nila? Teacher, nagbabasa po, teacher? Nagbabasa or sila ay masipag na nag-aaral sa eskwelahan. Ito naman, Teacher, nakikilahok po sa mga answer. okay, nakikilahok sila. Nagsumasagot sila kapag may tinanong si teacher. Mga bata, magbigay nga kayo ng sariling karanasan na produktibo kayo. Teacher, ako po, teacher, ay gumising ng maaga at ginagawa ko po ang mga dapat kong gawin. Mabuti naman dahil dapat bilang isang responsable mamayang Pilipino dapat ay maging produktibo tayo. Ngayon, pang-pito, ano yung nakikita nyo? Teacher, nagbebenta po ng prutas. Nagbebenta ng prutas. Ano pa? May mga tendero po, tendera. May mga tendero at tendera. At sa kabilangan naman ay may namimili mga bata. Ano kaya ang pinapakita nito mga bata? Ang pag-angkat po ng ekonomiya, teacher. Ano bang ginawa ng mga Pilipino? Teacher, Sino? bumibili po. Bumibili. Ibig sabihin ay sinusuportahan nila ang Lokal na produkto. lokal na produkto or produktong gawang Pilipino mga bata. Pang-pito naman,
Basahin nga mga bata. Paunlarin ang Wait lang ha. 1, 2, 3, go! Paunlarin ang mga produkto ng bansa. Mga bata. So, dapat, pag namimili tayo sa bilihan, dapat ay sa pamamagitan nito ay dapat bumili tayo ng lokal na produkto dahil dito ay nagpapakita na sinusuportahan natin ang lokal na produkto dahil nakakatulong tayo sa mga negosyante or sa mga taong may hanap buhay. So ito ay pagpauna rin bilang, for example, halimbawa dito mga bata ay binibenta niya ang mga prutas. Pangalawa naman, ano ang ginawa nila? Nagsasayaw po, teacher. Nagsasayaw. Ano ang sinusuot nila? Teacher, barong po at saya. Tama, barong at saya at tatlo naman ay nagtatanim sila ng mga pananim upang sila ay makapagbenta. Ibig sabihin ay pinaunlad nila ang produkto ng bansa. Magbigay na kayo ng sariling karanasan na pinaunlad nyo ang sariling produkto ng bansa natin. Teacher, kapag kami po ay bumibili ng aking mama, binibili po namin yung mga local product. Tama mga bata, mabuti yan. So dapat tandaan yan ha. Ngayon, sa susunod naman ay na konkretong na pagiging responsable ng mga Pilipino. Okay, mga bata. Ano ba ang inyong nakikita sa larawan? Teacher, mga bata po. Mga bata, ano ang sinusuot nila? Teacher, Filipiniana po, teacher, pati barong. Tama, sumusuot kapag may okasyon sa paaralan ay sumusuot sila ng barong at saya. Or Pilipiniana, mga bata. Ang pangwalo naman ay sandali lamang mga bata, aayusin mo ng teacher. Basahin mga bata. Tangkilikin ang produktong Pilipino. Tangkilikin ang ano ibig sabihin ng tangkilikin mga bata? Teacher, bumili po. Ano pa? Ano yung tangkilikin? Ang mga gawang produktong Pilipino. Ibig sabihin, Bibili po sa mga produktong Pilipino. ano pa? Ano ba yung ibig sabihin ng tangkilikin? Ang ibig nang sabihin ng tangkilikin ay gagamitin natin ang gawang Pilipino. Katulad ng halimbawa kanina na yung mga bata ay sinusuot nila ang Filipiniana at barong kapag may okasyon sa klase. Ano ba yung nakikita nyo dito? Teacher, mga produkto po ng mga Pilipino. Oo, magbigyan nga kayo ng mga produkto na nakita nyo dyan. Teacher, bag po na gawa po sa niyog, pati po mga banig. Okay, mga banig. So, dapat gamitin natin ang mga produktong Pilipino. Dapat proud tayo na bilang isang Pilipino. Proud tayo na gamitin ang mga gawang Pilipino. At panghuli naman mga bata. Ano ba ang iyong nakikita? Teacher, naglilinis po sa labas. Naglilinis sa labas. So, ang pang-anim ay ito ay nagpapakita na nakikilahok sila sa kanilang gawain sa barangay mga bata. So, pang-anim ay basahin. Basahin. Makilahok sa gawaing pansibiko. So mga bata, kung tayo ay may gawain sa ating mga barangay, like for example, may general cleaning, so dapat magsali tayo sa ganyan ng mga activity. Or
Ano naman, if kung may nasalanta ng mga bagyo, maaari tayong tumulong sa ating kapwa Pilipino. At ito naman ay pwede kayong sumali sa mga grupo ng mga kabataan na nagtuturo sa mga bata o nagtuturo ng tamang asal. At sa paaralan din mga bata, dapat ay magsali tayo sa brigada, eskwela, mga bata. Ito ay nagpapakita na nakikilahok tayo sa mga gawaing pansibiko. Ngayon mga bata, magbigay nga kayo ng sarili niyong karanasan na pinapakita niyo ang inyong pakilahok sa gawaing pansibiko. Teachers, tumutulong po ako sa clean up drive kasama ang aking pamilya. Tama, magaling yan. Mga bata, dapat tandaan natin ang anim na bilang gampanin natin bilang isang responsableng Pilipino. Wait lang. Nakakatulong tayo sa pag-unlad ng ating bansa sa pamamagitan ng ating partisipasyon. Dapat huwag tayo maging irresponsableng Pilipino dahil atin itong bansa, atin itong alagaan, atin itong tangkilikin ang gawang produkto, ating suportaan ang mga iba't ibang hanap buhay ng mga tao. Mga bata, kahit sa simpleng mga bagay na maaari yung mga gawa mga bata, napapaunlad nyo ang ating bansa mga bata. Sa simpleng gawain sa bahay, sa simpleng pagmasipag na mag-aral, sa simpleng pagtulong sa ating mga kapwa, ay dito ay napapakita nyo na ang iyong pagmamahal sa ating mga bansa. Hindi kailangan na may mataas tayo na posisyon upang makapagtulong tayo. Kahit sa simpleng bagay, kahit ikaw ay simpleng bata lamang, ikaw ay makakatulong sa ating bansa, mga bata. Bakit ba kailangan natin na tumulong mga bata? Teacher, dahil po nagmamahal tayo sa ating bansa, kailangan po natin tumulong. Oo, dahil nagmamahal tayo sa ating bansa. Sa mga bata, tandaan natin ang anim na iba't ibang gampanin natin bilang isang mamayang Pilipino. Ngayon mga bata, natatandaan niyo pa ba ang pito, ang siyam ng gampanin na bilang isang mamayang Pilipino? Mga bata, ano nga yung unang gampanin? Teacher, mahalin po natin ang ating bansa. Tama. Bigyan niyo nga ako ng isang halimbawa na minahal niyo ang ating bansa. Sa pamamagitan po ng pagiging disiplinado at tapat. Okay, magaling. Pangalawa naman, ano nga yun, mga bata? Suportahan po ang pamahalaan at sundin ang batas. Tama, suportaan ang pamahalaan at sundin ang batas. Magbigay kayo ng isang halimbawa na nagpapakita ng pagsupport sa pamahalaan at sinusunod ang batas. Huwag po magnakaw, teacher. Tama, huwag magnakaw. Pangatlo naman, ano iyon? Alagaan po ang kalikasan. Tama, alagaan ang kalikasan. Magbigay ng halimbawa. Magtapon po ng basura sa tamang lugar. Tama, ang pagtapon ng basura ay nagpapahiwatig na ikaw ay nalagaan ng kalikasan. Pang-apat naman, ano yon? Linangin ang sariling kakayahan. Tama. Ano ang halimbawa? Magbigay ng halimbawa. Maging produktibo po, teacher. Maging produktibo ba? Linangin? Teacher, mag-practice po para gumaling. Tama, mag-practice po para gumaling. Ano pa ba yung ilan na yung mga bata? Pang-apat po, teacher. Panglima. Ano na ang panglima? Maging produktibo. Maging produktibo. Magbigay ng halimbawa mga bata. Gawin po ang mga gawain ng may sipag at kalidad. Tama, gawin ang mga gawain may sipag at kalidad. Okay, pang-anim. Paunlarin po ang mga produkto ng bansa. Magbigay ng halimbawa. Teacher, bibili po ako ng mga produktong lokal. Tama, bumibili ng produktong lokal. Kung nakikinig talaga kayo sa ating talakayan, may inahandang aktibidad si teacher. Ngayon mga bata, gumawa kayo. Natandaan niyo pa ba ngayong mga grupo mga bata? Opo, teacher. Saan ang pangkat isa? Narito po. Pangkat dalawa? Narito po. Pangkat tatlo? Teacher. Pangkat lima? Narito po, teacher. Tama, naririto sila. Ngayon mga bata, gumawa kayo ng rap o jingle na nagpapakita ng kahalagahan bilang aktibong pakikilahok ng mamayang tungo sa kaunlaran ng ating
Bansa, ano ba yung gagawin nyo? Teacher, gumawa po ng rap o jingle. Gumawa ng rap or jingle. Ngayon mga bata, may pamantayan tayo o may rubrics. Una ay kaangkuban sa paksa, pagkamalikhain, presentasyon, kalinisan, kaayusan. So ito yung mga pamantayan. So bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ito. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Magaling. Tapos na, maaari nyo ba ang ipresenta ang iyong rap o jingle? Opo, teacher. Magaling. Dahil ngayon ay nakagawa kayo ng rap o jingle na nagpapakita ito ng aktibong pakikilahok ng mamamayan. Ngayon mga bata, ay may pagsusulit tayo na gagawin. Ngayon, kunin nyo ang iyong isang buong papel at sagutan ito. Okay, basahin muna ang panuto. 1, 2, 3, go! Basahin ng mabuti ang bawat tanong, isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang, bago ang bilang. So ito ay isulat nyo lamang sa patlang ang inyong mga sagot bago ang bilang. So bibigyan ko kayo ng at ang pakalawang bahagi naman ng ating pagsusulit ay basahin nga, sagutin ng 3 hanggang 5 pangungusap, isulat ang inyong sagot sa espasyo sa ibaba. sa ibaba. So ito yung katanungan. Basahin. Bilang isang kabataan, paano mo may papakita ang aktibong pakikilahok sa mga programa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng bansa? So yan ang iyong sagutan. Sige, magsimula na kayo magsagot. Tapos na po, teacher. Magaling dahil tapos na. Ngayon, ibigang ang iyong mga papel pa harap. Magbilang muna tayo, ha? In 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Narito na ba yung mga papel, mga bata? Opo, teacher. Sige, kunin ko na ito. So ngayon mga bata ay kunin nyo ang iyong kwaderno sa Araling Panlipunan at isulat ang ating takdang aralin. Sige, basahin nga. Magdala ng isang litrato ng sariling Habang isinasagawa mo ang isang tungkulin bilang isang mabuting mamamayan. At isulat ang isang maikling paliwanag. So, ang gagawin nyo sa inyong sariling karanasan, so, picturean nyo ang inyong mga sarili at ilagay nyo sa inyong notebook at lagyan nyo kung ano ba ang ginagawa nyo. Sige, tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Magaling mga bata dahil tapos na kayo. Mga bata, may natutunan ba kayo sa araw nito sa ating klase? Opo, teacher. Ang galing naman, mga bata. So, dapat ay tandaan natin yung siyam na bilang isang responsableng mamayang Pilipino, mga bata. So, mga bata, paalam na sa inyo, mga bata. Paalam na po, teacher. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Salamat Paalam, po. mga bata. Paalam, teacher.